Okay, sa magandang araw. May re-repair tayo ngayon na isang sprayer na ang tatak niya ay Buffalo. Ayan, Buffalo sprayer. So, ayan siya. Ang problema nito, sabi nung may-ari, mahina daw bumuga. Nagpalit siya ng battery, kala niya sa battery lang. So, ganun din, wala ring pagbabago. Kahit bago yung battery, mahinang bumuga. So, ngayon testingin natin siya. Ito, nilagyan ko na siya ng tubig. So, may tubig yan. Ayan o. Mapapansin nyo, may tubig na siya. Ngayon, testingin natin siya kung ano bang problema nito, bakit ayaw bumuga. So, yung ano nga pala niya, yung stick. Ayan o. Wala siyang stick. Hindi nadala nung may-ari ngayon, pinakuha ko. So, dyan, malalaman naman natin dyan kung malakas tumulo o lumabas yung tubig. O, ayan, umaandar na siya. Maingay. Pero walang lumalabas na tubig, patak-patak lang oh. Ayan oh, ganun lang ang labas. Oh. Dapat yan lalabas siya, susulpit yung tubig. So wala oh, patak-patak. So ayan ang problema niya. Patay na natin. Malakas yung andar pero ayaw lumabas yung tubig, mahina. So ngayon, talagang hindi lalabas ng maganda yung tubig ito, hindi bubuga kasi paano bubuga ng maganda yan eh? Ako ng ano niya, ang patak-patak lang. So hindi talaga mapag-spray ng matino ang may-ari nito pagka ganito. So ayun guys, bubuksan natin. Tatanggalin natin tong sa ilalim. Tignan natin yung barbula niya. Baka barado. So ang suspecha ko rito, kung hindi barado ang barbula, spring. O di kaya yung meron kasi iba, yung bearing doon sa may nagpapa-andar ng barbula. So ngayon tatapon muna natin yung tubig. So ayan guys, nabaklas ko na siya. Ang pagbaklas nga pala niyan dito, tatanggalin tong dalawang tornilyo. Hindi ko na naipakita kasi nagmamadali tayo. Dahil hahaba ang video natin at marami tayong trabaho. So ngayon, ito, pipisilin mo lang ng plies yan, tsaka mo hihilahin. Matatanggal na, nakasalpak yan dito sa may butas niya, yun o, doon. Yan. Pag nakasalpak dyan yan, pisilin nyo lang ito ng plies, saka nyo hatakin, matatanggal na. So ayun, ngayon nandito na yung motor niya, hindi na natin tatanggalin dito. Tornilyo na lang para malaman natin kung ano ba ang problema. So aalisin ko muna itong mga tornilyo niya. Yan, yung mga tornilyo na yan, tatanggalin natin. So ayun guys, nakita ko na ang problema niya. Pwedeng dito sa motor dahil maingay, tingnan nyo. Maingay ang andar ng motor, kinalawang na. So yan, pwede pa yung motor. Ang problema kasi ito kaya mahina siyang bumuga. Itong bearing na to, itong bearing na to, kapag umandar yan, manginginig dapat yan. Manginginig yan kasi hindi pantay yung, hindi siya gitna ito, hindi sentro. Ibig sabihin, nagbabibrate kasi ito pag pinandar, paandarin natin siya. Ayan. Nanginginig oh. Tingnan nyo yung kamay ko, nanginginig oh. Ayan. Nanginginig yan. Manginginig. Ayan oh. Ayan. Kung mapapansin niyo yung bearing, hindi pantay ang ikot. Oblong. Oblong yan. Manginginig. Nagbabibrate para dito. Ayan. Ang trabaho talaga ng bearing na yon, mag-vibrate siya para dito sa butas na yan. Ayan. Kung mapapansin niyo yung butas, manginginig siya dyan para maglaro yung magbabibrate na ganun yung itong plastic na bilog na to na puti. Yung puti na yan dapat mag-aangat baba yan. Taas baba pag nanginginig. Naglalaro yan para yung barbula niya dito sa loob bumobomba. Ang problema niya, itong plastic na puti, hindi niya mapanginig. Dahil bumilog na, bumilog na. Hindi kasi dapat bilog ito. Ito sa may bearing, hindi dapat bilog yan, may hulmahan yan. Dapat yung bearing hindi umiikot dito sa loob, hindi dapat umiikot dito sa loob ang bearing. Kasi kapag ka umiikot lang dito yung bearing, hindi yan naglalaro. Dapat nakapix yan dito mahigpit. Pag nag-vibrate yan, dapat mahigpit.
mahigpit dito sa plastic, yung kapit ng bearing, para mapanginig niya ng husto. Kasi kapag umiikot lang yung bearing dyan, hindi magbabibrate yan, iikot lang ng iikot yan yung bearing. O, ngayon titignan natin yung plastic na yan. Kakalasin natin ang buo. Nabaklas na natin siya, no? Hindi ko na naipakita sa inyo. Pero tuturo ko lang at explain ko na lang sa inyo. So, binaklas natin lahat ng tornilyo dito. Nakatakip dyan yan eh. So, tinanggal ko. Ngayon, ito, ingat kayo kasi may mga spring yan. Kagaya nito, spring. Ito yung pinakabarbula niya. Nakalagay yan dito sa butas. So, yan oh. Nakalagay dyan yan. So, ngayon, ang pagkakalagay niyan ganito. Ito oh. Yan. Yan ang nasa butas. Pasok nyo ganon. Yan. Tuturo ko sa inyo, baka makalimutan nyo yung mga ngalaga. So, yan. Nailagay na siya sa butas. Ganyan na ang forma. Itong spring, nandito yan sa ibabaw. Yan. Ganyan. Tapos nakatakip ito. Ito. Yun. Kabila. Yan. Meron kasing ano yan eh, kutil. Eh, yung pinakakutil niya. Oh, yun. Yung yan, kutil na yan, yun ang nakatapat dito sa spring. Kaya ganon. Tapos doon sa kabila, yung ganyan din sa kabila. Dito. Yung may butas, doon lalagay itong barbula na isa. Bali, 4 yan eh. Meron din dito. Ito naman, ang spring nito nasa loob. Yung din kabila, ganon din. Tapos ito, ganon din dito. Yan, may spring sa labas naman. 2. So, ingat kayo sa spring, ano? Ngayon, ang tatanggalin natin dyan yung plastic sa loob. Yun yung nagpapabomba dito. Yan, yung plastic na yan. Yan, dito yung goma na yan, yan ang nagpapabomba para dito sa mga barbula. So ngayon, itong plastic na to, tatanggalin natin. Aangat lang natin itong rubber. Itong rubber niya na to. Magkabila yan dito. Para maatanggal tong plastic. So, iaangat natin. Nagamit tayo ng kutsilyo. Dahan-dahan kayo, baka mabutas yung goma ya. Kasi yan ang importante dyan, yung goma na yan. Siya yung dapat walang singaw yan. Para maglaro siya, bobombahin niya yung barbula. Kahalaga nitong plastic na to. Kasi may nagawa na ako dating ganito. Ang nangyari din ganito. Maandar yung motor, ayaw bumomba. Ayaw bumuga ng tubig. So ayun oh, papakita ko sa inyo ha. Nakikita niyo yung mga yan sa gilid. Yon. Yan. Plastic yan. Kapiraso nito, ayun oh, bumilog na nga. Ayun oh. Yan. Bumilog na siya. Hinukay na niya yung nung bearing yung gat-gat. So dapat kasi yan, meron niyang guhit na, ayun kung mapapansin niyo, bilog yung gilid. Pagdating dito, may tabas na korting gano'n na diretso. Doon nahahakab yung bearing. Yan. Kasi kapag buong bilog yan, maaaring dudulas lang yung bearing dyan. Katagalan. O kagaya yan, hindi na nga siya bilog. Nakuha niya pang nabilog. O ganun siya. Ayun o, kung mapapansin niyo, ito yung bearing. Ayun yung bearing ha. Pinasok natin dyan. Dapat mahigpit yan. O, papaandarin ko. Maglalaro yan. O, hindi na siya naglalaro ng mabuti kasi nga yung bearing umiikot na lang doon sa loob. O, yun o, makikita nyo umiikot na lang o. Dapat hindi siya umiikot na ganon. Nanginginig dapat itong plastic na to. Ang umiikot yung gitna lang, yung gilid ng bearing sa labas, hindi dapat iikot ng ganon nyo. Eh, umiikot siya dahil bilog na nga ito. So ngayon itong papalitan natin, itong buo na to. Tapos yung andar nung motor niya, may ingay. Subukan nating baklasin, lagyan ng langis o kaya grasa para tumahimik. So ayan guys, babaklasin ko, aghahanap muna tayo ng ganito. May mga reserba tayong ganito eh. Alam ko meron pa ako dyan. Tatanggal tayo ng ganito, ng plastic, para mailagay natin dyan. Ayan guys, nabaklas na natin yung ano niya, kapalit. So ito. Ito kasi yung sira niyan dati. Ayan yung bumilog na. So ngayon ito ipapalit natin. Ito hindi pa bilog to, kudrado pa siya. Ayos pa. At galing natin yan dito sa
Isa. Ngayon yung kasi yung dati, yung sa kanya. So ito, tinanggal natin dito. Marami pa yan, mayroon pa ako isa ito. Mga pinagpipisahan ko to. So ngayon, dito tayo, matino ito. Kakabit natin parehas lang naman yan halos iisa lang. So ngayon, kakabit natin yan doon. Pero titignan muna natin to rubber niya. Palalambutin natin, matigas para di siya bumibilog ito. So yun guys, kakabit muna natin doon. Try nating laro-laruin mabuti. Dito. Oh. Yan guys, babaklasin muna, ay kakabit muna natin to. Itong motor niya binaklas ko na. So mapapansin niyo yung kanya puro kalawang. So tas maingay din umandar, lalangisan natin siya. Dito sa may ehe sa likod. Tapos itong bearing na to tatanggalin natin para malangisan natin doon sa loob. Saka putol yung tenga nito, papalitan natin to ng tenga. So tatanggalin ko lang itong bearing. Tatanggal naman yan Tanggal na. Ito yung bearing nyo, tanggal na. So ngayon, naalisin natin itong plastic na yan sa ibabaw. So, mahirap tanggalin, matigas. Wala tayong pantanggal. Ayan guys, tatanggalin natin, mahirap tanggalin, matigas, puro kalawang. Matigas. Yan, tanggal. Buti, tanggal. Akala ko hindi matatanggal. Yan, tanggalin natin. Yan, natanggal na. Pwede na natin lang isang tong bearing yung ginamit sa kanya. Yung iba kasi busing lang. Dito yata sa harap ang bearing. Yung likod puro busing. Yung mahirap siyang iikot. Tigas. Hirap iikot. Puro kalawang Kailangan to baklasin natin. Baklasin natin yung motor. Baka ma-repair nga natin to di rin tumagal. Kapag baklas niya, naalisin lang dito sa mga gilid. Ito, meron pa palang isa. Hindi pa natatanggal. Ayan. Tanggal na. Meron pa. Nakakapit. Dapat wala nakakapit yan na lock.
Pag may nakakapit, mahirap tanggalin. Ayan. Tutuklapin natin siya ngayon. Na. Yung mga ganito di carbon brush din to. Talas ako mga lag ng ganito eh. Nire-repair ko din tong motor nito. Kukuha din siya sa repair. Yun, tanggal na. Ay yung carbon brush. Pati, ay, tanggal yung busing. Loko na. Kabit na lang natin mamaya. Tanggalin muna natin ito. Lagyan muna natin ito. Baklasin muna natin. Kung mahirapan tayo magbaklas nito, bearing eh. Ang ginawa ko ganito. Kumuha na lang ako ng medyo matino na ganito. Kaysa ito kasi ni-repair ko, papalitan na ako ng bearing. Yung dati niya. Kaso maingay na yung bearing. Ngayon nga, papalitan natin. Mahirap tanggalin yung bearing. Tapos magtatanggal naman ako dito. Di ito na lang. Sasalpak ko lang ng buo. Total, parehas lang naman. So ngayon, kakabit na natin siya. Yun. Kabit na natin ang buo. Kaya lang, medyo mahigpit lang. Dahil yung bearing niya, papapasukin natin. Dapat to. Yun. Pukpuk. Konti pa. Halos parehas lang naman ang housing nito eh. Para i-use trabaho lang tayo ng mahaba, ng matagal. Kasi pag matagal ang trabaho, kung tatagal tayo, eh, kailangan na nung may-ari. So yan. Makakabit na lang natin ngayon yung busing. Saka yung dito, yung busing niya dito. Yun lang yung kakabit natin. Mahirap din pagkabit ng busing ito. Masira. So, ayusin muna natin yung busi niya. Mahirap ang kabit. So, pinahirapan tayo ng sobra. Ngayon, kakabit na natin itong tawag dito. Mismong motor niya, yung shafting niya. Kakabit na natin siya dito. Hasalpak na natin. Kasi kailangan tungangang eh. Kapag kasi kinabit natin to, mababali ito. Kapag hindi mo alam ikabit, kailangan to diskartehan mo, lalagyan mo siya ng
kalang dito sa loob para pag isinalpak mo to buo. So yun, may kabit na natin at parang pumasok naman yung ano yun. Tapos tatanggalin natin itong tornilyo na nilagay natin para ito kasi magsisilbing kalang para hindi masihira yung carbon brass. Lalagyan mo ng tornilyo para nganga. So ngayon natanggal na, kabit na natin, tanggalin na natin yung tornilyo. Yun. Isalpak na natin buo. O yan, yun ang diskarte doon, ano, lalagyan ng tornilyo para nganga yung carbon brass. Hindi siya magpapakat, nganga siyang gano'n para pag pinasok mo yung ehe kung ganito, pag pinasok mo yung ganito hindi matatama dito sa may ano niya, armature. So ngayon ikabit na natin, okay naman yung ikot, maganda naman. Lalagyan na natin yung lock, pupukpukin na natin yung mga gilid. May lock kasi yan eh. So, pupukpukin mo lang yung gilid niyan. Pupukpukin natin. Para malak lang siya. Yun. Kahit bagya lang. Kabilaan. Yan lang. Isa. Bali apat to eh. Para hindi lang lalabas. O yan, ipukpuk na natin yung lock nya. Okay na to. O yan, okay na oh. Pinanglangis pa. Testingin natin paanda rin. Yun oh. Ganda niyong umikot. Oh, makinis na ang ikot niya. So yun, kakabit na natin tong bearing na to. To. Para kabit na natin, para maikabit na, maiayos na natin. Ito. Kabit na natin para maikasa na. Buo. Ayun. Okay na. Yun. Okay, kasakasa na natin para mayari kaagad. Ay, nakalimutan pa natin yung ano. Kakalagyan natin uli yung bearing. Pagin natin yung bearing nya. Ay. Oo, busy, maraming trabaho. At kailangan nating ikabit muna ito. Ito, unahin muna natin ito. Kasi yung dati niya basag na. So papalitan natin ng panibago. Isang tornilyo. Pati tornilyo pinalitan na natin, makalawang eh. Iyon, okay na. Okay, kakabit natin yung ito pa pala isang problema natin.
tornilyo. Ay, kapit natin. Yan. So, kabit na natin itong bearing. So, yun, okay na. Tapos, kakabit na rin natin itong plastic na to na pinalit natin yun doon sa sira kanina. So, kabit na rin natin ang buo. Ang kakabit nga pala nito, merong merong tamang pagkabit. Baka binaligtad yung gano'n, di papasok yung bearing. Dapat pa gano'n. Pag ikinabit ninyo siya dito. Yan, pag ikinabit ninyo, dapat pa ganyan. Huwag babaligtad rin na gano'n, di papasok yung bearing. Dapat ganyan, yan. O, ipapasok lang natin to ng buo. Ipe-press natin mabuti. Yon. So, ngayon nakabit na dito naman sa kabila. Ayan. Ganon din sa kabila. Ipe-press nyo lang din mabuti para kumapit. So, ngayon okay na. Alagyan na natin yung mga barbula. Ang barbula nito, yung isa dapat sana ba? Nasa loob dapat yung isa. Ayun o, parang ganyan o. Yan. Yata nakikita itong ginagawa natin. Lalapit natin camera. Yan. Itong barbula na yan, ganyan din dito dapat sa kabila, nakapasok din. Pero, dapat meron siyang spring sa loob. May spring sa loob to. Baklasin natin. Ayun o. Yung spring niya, ito. Papasok natin doon sa loob. Sa may pinakabuta, ay ayun o, yung kutil na yun o. Papansin ninyo. Lagayan ng ano yun. Spring. Uunahin natin yung spring. Tapos isusunod natin tong barbula niya. Ganyan. Tapos ikakabit natin ito. Dapat lalabas yung barbula doon, hindi lumabas. Anak ng kamuti o. Bakit di ka lumabas? Isama ka naman. Uy, lalo pang lumubog. Lumabas ka. Yon. So dapat yung spring nandun din sa loob, nakapasok din siya sa spring. O tapos dapat naglalaro yan. Pinipindot tayo. Naglalaro. Lubog tapos aangat lubog. O ngayon, kakabit na natin yung takip. Kailangan nandito din yung barbula niyang isa. Mayroon ding spring yan. Dalawa kasi yung barbula niyan. So nakaganon niya. Nakapasubsob naman. Nakalabas itong putil na yan, lalagyan ng spring. Kaya na natin itong ipasok. Yon. Tapos yung takip niya, ito. Titignan nyo yung takip, baka baligtad. Pagka ito, baligtad oh. Yung isang takip ang ikakabit natin. Kasi baligtad dahil yung putil niya, saan tatama dito sa may spring. Uy, nahulog yung spring. Yan. Bago nyo ikabit, kailangan malinis. Para hindi mapapasok yung dumi doon sa barbula. Ikakabit na natin. Siguraduhin nyo rin na nakatama doon sa may kutil yung spring. So ngayon nakatama na, pwede na natin kabit yung tornilyo. Importante kami yung maipit. Hindi din malag, talagang tubig. Ang ating barbula. Kung yung ginasa sa dami sila. Ayan, okay na. Dito tayo sa kabila. Oh, naglalaro na, oh. Tayo sa kabila. Sana yung barbulang isa, yun. Malinis din yung barbula. Pag nakalangan niya ng sana i-spring natin. Pag nakalangan niya ng dumi, hindi rin bubomba.
Hindi natin nalagyan ng grasa yung loob ng kabila. Dito na lang. Para malambot ang barbula niya, hindi matigas, lalambot siya pag ganyan. Kaya kakabit na natin yung spring. Siya, kabit na rin natin yung takip. Yun, kabit ko na yung takip, tornilyo na natin. Ang problema nito, sila yung plastic kung bilog. Nagpalitan tayo ng bearing dahil iba ang motor niya, paingay. Pero ang sila yung plastic kung kapit ng bearing yung bumilog niya. Yung sila nito. O yan, okay na. At may tornilyo na natin, lapat na lapat naman. Okay, kakabit na natin tong motor. Kailangan talaga itong mahigpit. Kaya pumasok na. I-testingin natin siyang tornilyo. Ayan. Kailangan talaga itong mahigpit. Kasi pag maluwag, iikot-ikot nga siya eh. Yung bearing niya. Tira nyo, pag ito ikinabit natin at tinesting, malakas yan. Ano yung ibang tornilyo mahaba? Kuha tayong tornilyo mahaba. Ayan. Ang tornilyo. Ayun, sakto yung tornilyo na to. Yun. So, ito pwede na natin ikabit. So, ayan. Tornilyo na natin siya sa loob para ma-testing na kung ito ba ay gagana o ganun di sa dati. Ikakabit muna natin tong hose. Yun. Yun, okay na. Testing. Okay, okay na. Ngayon, bago natin siya isarado, lalagyan natin siya ng tubig para ma-testing. So, ayan guys, lagyan na natin siya ng tubig. So, yun o. Ayan, may tubig na yan. Ayan o. O yan, may tubig na siya. Ngayon, testingin natin na paganahin. Nilagyan ko na rin ng stick. Ito, dinala na may-ari yung stick. So, testingin natin. Ayun yung dulo niya, no? Ayan. O, papaganahin ko muna. Ayun, no? Ayun, no? Kalakas, oh. O. Yung buga ng tubig, makikita nyo. Lakas, oh. Layo, oh. Hindi pa nakasagad yung lakas niya, na. O. Ayan o. Lakas. Kanina, walang ganyan. Alang lumalabas sa tubig dito sa may puno. Ayan o. O, lakas. O. O, ayan, sumisikat pa o. Pag pinindot ko, ayun o, tumutulak yung pressure ng tubig, kalakas o. So ngayon, para maniwala kayo na malakas nga yung labas ng tubig dito, bubuksan natin to, aalisin natin, saka natin pagaganahin. So ayun siya guys ha. Ito, ayun yung hose niya, yung dulo. Bubuksan natin siya ngayon. Tingnan nyo yung dulo. Ayun o, lakas ng tubig o. Ayun o, o, pumupusit po o. O, diba? Kanina walang lumalabas. O,
Ngayon, lakas ng tubig, di ba? Pumupusit pa. So, yan lang ang, yan ang wala kanina. O, ngayon, ang talagang problema niya na ito. Ayan. Ito ang talagang sira niyan. Ayan. Yan ang talagang sira ng spray na to. Kaya ayaw niyang bumuga. O mahina ang buga. So, yan guys, alam nyo na. Kung hindi barado ang barbula niya nito. Ganito, oh. Pakita ko sa inyo. Kung hindi barado yung barbula, yung spring nito sa loob, yung spring niya. Pag yung spring kasi niya napuputot, umiigsi pag kinalawang. Yung barbula nagkakaroon ng bara. O di kaya ito, bumibilog. So, alam nyo na. Pwede rin naman dito sa may bearing, sira. Pero madalang lang masira ito. Kadalasan dyan sa barbula. So, ayun guys, sana nakatulong sa inyo yung video na to at maraming salamat sa panonood.